Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So, ito po si Senator Robin Padilla po, nag-file na po ng resolution para po imbestigahan si Senator Hontiveros tungkol po sa taning witness. Kasi talagang marami nang nagsasabi na kailangan na daw talagang kalusin itong sistemang ginagawa po ng mga dilawan, ng mga sympathizer po ng NPA sa paggagawa ng mga peking witness. Kasi nagsimula yan panahon ni Trillanes na talagang naging talamak yung discarding lang pagtatanim ng witness tulad nila Matubato, nila Las Cañas, na sinusundan ngayon yung yapak ni Trillanes nito ni Ontiveros. Kaya dapat na itong kalusin at kaya itong si Senator Robin Padilla nag-file po ng resolution para nga po maimbestigahan itong sistema ng taning witness. At base dito kay brother, mukhang mauuna pa itong si Ontiveros na mag-disappear kesa dito kay Bongbong Marcos. So ito panoorin po natin. Lagot ka, Risa, kay Robin Padilla. Ito po yung panawagan natin nakaraan na sana magkaroon ng investigasyon dyan sa Senado tungkol po dito sa di umanong mga witness na nababayaran sa Senate hearing. Siyempre para po magkaroon naman ng tiwala yung taong bayan pag may mga Senate hearing dyan tapos may mga witness na iharap. O ito po sa balita, nako, ito magandang ginagawa ni Senador Robin Padilla. At sana suportahan po ito ng ibang mga senador. Senator Robin Padilla has sought an investigation into allegations that witnesses are getting paid to testify in Senate hearing. Kabang-abang to. The proof, according to Padilla, is aimed at protecting the integrity of the legislative process and ensure accountability and fairness in public hearings. In a still unnumbered resolution filed early this week, the senator cited allegations that certain individuals have paid. Nako, tay sana wala namang ganyanan. Hindi patas yan, di ba? Or offered incentives to a witness in exchange for testimony in support of a particular narrative. Ito po, nagpag-usapan dahil po doon sa viral video na inilabas po ng alias Rene na umamin na di natin alam pa kung totoo talaga yon na nabayaran siya. Pero yun ang sabi, binayaran siya ni Risa. Abangan po natin yan. Sana magkakaroon po ng talagang investigasyon. Kung hindi totoo, di panagutin itong si alias Rene na nagsisinungaling siya at parang sinisiraan niya si Madam Risa. Maganda po itong may investigasyon na ganito. Di ba, Madam Risa? Ayon pa dito, his proposed investigation followed a viral video of former Senate witness Michael Maurilio or alias Rene claims Senator Risa Hontiveros paid him 1 million pesos to testify against Jailed Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy, former President Rodrigo Duterte and his daughter Vice President Sara Duterte. Yan po yung mga nadamay na pangalan tapos binayaran daw ng 1 million peto teto teto. Ito yung magandang investigahan talaga. Kaya good job po dito kay Senadora Robin Padilla na hindi nananahimik lang tungkol sa issue na yan. Kasi masisira po talaga yung mga senador dyan sa mga parating na Senate hearing. Baka pagtatawanan lang ng taong bayan pag may inilabas silang witness, sasabihin, ay, witness na naman, baka ganito yan. Para naman maiwasan, dapat maparusahan yung isang senador na nagbabayad o binabayaran yung witness kung totoo man. At sana maiharap o magkaharap yung dalawa, si Madam Risa at siyempre itong si alias Rene. Yan talaga yung magandang gagawin. Ito maganda yung punto ni brother kasi nagiging nagiging pattern na talaga every time meron silang ini-expose na isang issue tapos i-connect nila sa isang mataas na opisyal ng gobyerno gagawa ng witness. Alam niyo, yung integridad kagad nawawala na eh. So nagkakaroon na kagad ng hinala yung taong bayan na every time may maglalabas ng witness, questionable na kagad. Lalo na sa administrasyon natin ngayon na naglalabasan yung mga whistleblower, nandyan yung mga testigo. What if totoo talagang sistema na nila yung pagtatanim ng witness? So, nangyayari, nagiging ano lang talaga, nagiging politika na lang talaga yung nagiging labanan
sa gobyerno natin, instead na talagang panagutin yung nagkasala o talagang gumagawa ng mali, eh talagang ano lang, gagawa't gagawan lang talaga ng ano ng issue o gagawan talaga ng para lang mapabagsak. Kaya maganda yung ginawa ni Senator Robin Padilla na magpatawag ng hearing para questionin, alamin kung yung talagang witness eh binayaran lang na yung kumbaga totoo yung claim niya na siya binayaran lang. So sabi nga dito ni brother, dapat pagharapin itong si Alias Rene at saka si Ontiveros na magkaalamanan na kung sino talaga yung nagsasabi ng totoo. Tapos panagutin yung dapat panagutin kung mapapatunayan talaga nagtatanim ng witness. Magandang gagawin para naman hindi tayo mag-isip kung sino yung nagsasabi ng totoo at sino yung mga nagsisinungaling. Kasi dito po sa nangyari, medyo hati po yung opinion ng iilan. Mayroong iilan, o kasi iilan na lang sila, may iilan na naniniwalang totoo ang sinasabi ni Madam Risa. Pero marami ang naniniwala dito kay alias Rene. Para matapos na yan, kasi hindi po talaga matapos-tapos yung kwento na yan, kung totoo man o hindi, kung hindi maging malinaw at mapag-usapan, lalo sa Senate hearing, na Eh paano ba naman kasi si Alias Rene, sino ba gumawa dyan? Sino ba yung nagpalutang dyan? Di ba si Ontiveros? So natural, dapat magpaliwanag dito si Ontiveros kung bakit bumaliktad itong si Alias Rene. Bakit nagsisinungaling ngayon si Alias Rene? Yung kasi yung claim niya eh. Nagsisinungaling ngayon si Alias Rene dun sa sinasabi niya na binayaran lang daw siya nito ni Hontiveros. Eh paano doon sa unang statement niya doon kay Kibuloy, kay Vice President Sara Duterte, kay Pangulong Duterte, yun din ba ay katotohanan o kasinungalingan lang? Ang pagkakaiba lang doon sa Senate hearing, naka-under oath si alias Rene. Hindi kagaya dito sa nilabas niyang video, eh purely video lang talaga at ito'y wala pang affidavit. Ngayon, pwede namang sabihin natin, baliktarin naman natin. Doon sa Senate hearing, alias Rene, nakakover ang muka habang siya nagbibigay ng kanyang statement. So, sino yung mas matimbang yung sinasabi? Yung naka-cover yung muka o ngayon na nilantad niya yung mukha niya para sabihin binayaran lang siya ni Senator Ontiveros. Kumbaga, sino yung mas may credible ngayon sa dalawa? Kasi doon sa una, maliban sa naka-cover ang mukha niya, meron pa siyang binabasa na sinasabi galing daw yun sa isang abogado na staff ni Hontiveros. Tapos yung sa video niya, open yung muka, wala siyang hawak na script. Lahat yun, detalyado, pati nga yung administrasyong Bongbong Marcos, dinamay niya dahil nandun din daw sila Torre, andun din daw yung Special Assistant to the President, so andun din daw yung DOJ, so detalyado. So ngayon, sino ngayon yung mas credible dun sa dalawang alias rin na nagbibigay ng statement. Kaya kailangan ipatawag sa Senado para panumpaan ni alias Rene yung kanyang pinagsasabi para maibangga doon sa sinasabi ni Ontiveros na naka-under oath siya doon sa Senate hearing na ginawa niya na idinidiin si Kibuloy at yung mga Duterte. mapanood ng karamihan. Risa, di ba? Yun ang maganda. Sabi ni Alonto Blame, good job Senator at nang mananaig ang totoong katotohanan sa likod ng mga nagsusulputang mga issue. Kung sino ang original at sino ang gumagawa ng peking issue, yan yung maganda dyan para malinaw. Kasi hindi natin alam ha. Hindi na mahirap naman pag sinabi natin kumampin agad tayo kay alias Rene. Malay natin si alias Rene ay nagsinungaling. O lagay natin sa ganun. Kawawa naman si Madam Risa, di ba? Kaya Tama naman yung punto rito ni brother. Kasi nga, kung doon pa lang nagsinungaling na siya doon sa kay Kibuloy, any assurance natin na hindi siya nagsisungaling ngayon. Vice versa rin, di ba? Ano yung assurance natin na
kasinungalingan yung sinabi niya doon sa unang statement niya sa Senado, sa sinasabi niya ngayon sa video niya na binabayaran lang si Ontiveros. So, kawawa nga naman si Ontiveros kung kasinungalingan yung sinasabi niya ngayon sa video niya, di ba? Kaya mas maganda talaga malaman natin ang katotohanan. Di ba, Madam Brisa, dapat isa ka din sa pumayag nito, ha? Maiharap sa'yo itong sinasabing nagsisinungaling di umano na binayaran mo. Sabi ni Jedmi, yan dapat, kabahan ka na, Hontiveros. Uy, bakit si Hontiveros yung kakabahan? Sabi ni Samsam, tama kayo, Senador Robin, dapat imbestigahan yan. Akala niya pag-aari niya ang taong bayan at prima donna dyan sa Senado. Madonna. Ay, agree ba kayo dito sa gustong mangyari ni Senador Robin Padilla? Ay sana suportahan po ito ng ibang mga senador. Hindi lang naman to para kay alias Rene o para sa mga Duterte o para sa mga kay Pastor Kibuloy. Kung hindi, para malinawan tayo kung sino talagang nagsasabi ng totoo. Hindi yung interview dito, interview doon. Hindi porket yung isa ay naghain ng kaso, yun na yung totoo. Eh mas maganda mapanood natin dyan na kung may mga ebidensya sila at makikita natin yung reaction ng dalawa kung magkaharap na. Yan ang maganda. Abangan natin yan. Ito tama yung sinasabi niya. Kasi doon magkakalabasan na namang ebidensya. Sabi nga ni Ontiveros, meron siyang mga ebidensya na nagsisinungaling daw si alias Rene, tulad ng sinasabi niya na kinidnap daw siya. Di ba? Saan ka nakakitang kinidnap na nakapag-text, na-inform pa, at sinabi niya kung nasaan siya. So parang lumalabas dito, yung kumidnap kay alias Rene, binigyan siya ng full details para malaman kung nasaan siya. Na yun na sinabi ni Ontiveros. So, ewan natin. Yan po yung kailangang suportahan to ng ibang senador para once and for all matapos na. Para itong si Ontiveros, kung talagang kasinungalingan yung sinasabi ni alias Rene, mapanagot niya itong si alias Rene at mabuhay niya yung kanyang kredibilidad na siya talagang hindi gumagawa ng alias ng tanim witness. Ang tanong, papayag kaya si Ontiveros na or meron kayang humadlang maliban kay Ontiveros na magkaroon ng Senate hearing? By the way guys, yung binalita niya, ito ay lumabas din sa Inquirer. So ito po yun na nagpapatunay na yung sinasabi ni Idol Robin Padilla na siya magpapile ng resolution para